Hack para sa mas madaliang pagbangos Riliano. 700 grams of bangos ating hiniwa sa dorsal na parte or pa-butterfly. Pagkatapos ipunin natin yung pinaka-spine nito or pinaka-main bone nito. Linisin lang natin yung mga bituka, hasang, pagkatapos banlawan ng tubig. Ang gagawin natin dito, ibubunlis lang natin ito gaya ng pagbunlis ng daing na bangos. At madali lang pagbunlis lalo kung alam mo kung saang parte ang madaming tinik. Ang mga araw na yan, dyan na parte ang madaming tinik, dorsal na parte, lateral na parte at ventral na parte. At ang bangos ay may total na 206 bones. Una natin tinanggal dito ang rib bone. Makapa naman natin ito dahil medyo malalaki at visible ito sa ating mga mata. Para mas madali ang ating pagbunlis, gumamit tayo dito ng forceps. Sa bandang ulo, diniin natin ang ating forceps. Pagkatapos, hilahin yung mga tinik. Uulitin lang natin hanggang sa bandang tiyan. Sa bandang dito, ito yung tinatawag na lateral na parte. At ang tinik mula ulo hanggang tiyan lang. Sinadya nating durugin yan dahil pagkatapos mabunlis, scrape natin yan. Yes po, scrape natin ang laman nito at yung balat lang ang matira dahil gagawa tayo ng bangos Riliano. Pagkatapos, i-marinate natin ito sa kalamansi, soy sauce, ground pepper at saka minced garlic. Marinate for 30 minutes. And while waiting, i-ready na natin ang ating paglulutuan. 2 tablespoon of oil, in-add natin ang onion at saka ang ating garlic. 2 tablespoon bell pepper, ground pepper para mag-infuse ang flavor ng mga spices na ginisa natin at yung laman ng ating bangus. Nag-add tayo ng asin, oyster sauce, carrots, mix until well incorporated. Takpan lang natin hanggang sa ma-fully cook ito. Pagkatapos sanguin na natin. Spring onion, pasas, ating inilagay. Nag-add tayo ng boiled egg, 1/4 cup of all-purpose flour, 3 tablespoon of soy sauce, patis, oyster sauce, at saka 1 piece of egg. Salt and pepper to taste. Mix lang natin until well combined. Ito na po ang palaman ng ating Riliano. After 30 minutes, ito na ang ating na-marinate na balat ng ating bangos. Stuff na natin dito ang ating palaman. Sa pagsa-stuff naman, ganito lang ang gagawin natin. I-fold lang natin yan. Pagkatapos, ready na para prituhin sa mainit na mantika. Make sure na mainit talaga before natin isalang ang ating bangos. At sa mga expert na sa pagluluto ng mga Riliano dyan, of course, hack lang po natin ito. At nagawa na din natin yung traditional na pagluluto ng Riliano. Trinay lang po natin ito kung mag-work pa. At ito na po ang ating napakasarap na Rilianong bangos. Pwede niyong gayahin ang ganitong paraan para hindi na kayo maghihimay pa ng mga tinik. Tara, kainan na!